Hello guys! Welcome to my channel. I am Joanna Fame, your informative travel guide. Sa episode na ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa octopus card ng Hong Kong. Yung mga first time pa lang sa Hong Kong, madalas ay marami silang katanungan tungkol dito, gaya ng required bang kumuha ng octopus card? Para saan nga bang octopus card? Saan makakakuha nito? Magkano nga ba ito? At marami pa. Kung natagpuan mo ang channel ko dahil ikaw ay nag-research tungkol sa octopus card, nako, tamang-tama sa iyo ang episode na ito dahil sasagutin nating lahat yan. So first, ano nga ba ang octopus card? Ang octopus card ay isang contactless stored value card na maaaring gamitin sa pagbabayad sa public transport sa Hong Kong, gaya ng buses, trains, taxis. Pwede rin sa parking o governmental tunnels, dining, pangbayad sa mga convenience stores, entertainment, shopping, lockers, at marami pang iba. Para siyang gift card sa Pilipinas na loloadan mo para hindi mo na kailangang palaging maglabas ng cash sa pagbabayad. Pero sa Hong Kong kasi, wider yung range ng mga pwedeng paggamitan nito. Merong iba't ibang klase ng octopus. Yung una ay yung octopus on iPhone or Apple Watch, Huawei Pay Octopus, and Smart Octopus in Samsung Pay. So, ito yung mga octopus na pwede mong ilagay sa application sa phone mo para hindi ka na palaging maglalabas ng card. Pero hindi tayo mag-focus dyan, kundi mag-focus tayo dun sa dalawang pinakamadalas na ginagamit ng mga tourist. Which is yung una ay yung standard or on-loan octopus at yung isa naman ay yung tourist or sold version ng octopus. So, dun muna po tayo sa standard or loan version ng octopus card. So, meron po siyang tatlong klase. Yung una po ay yung child, which is color blue yung card niya. Ito ay para sa mga bata na age 3 to 11 years old. And meron din po tayo para naman sa mga elder, color green yung card niya. At siya naman ay para sa mga age 65 or above. And yung pangatlo ay blackish gray yung color niya. Tinatawag naman po siyang adult type ticket na ginagamit naman ng mga nasa age 12 years old to 64 years old. So, of course, yung mga, yung bibili ng adult na card, pwede rin naman siyang gamitin actually nung child at saka nung mga elders. However, of course, iba kasi yung computation ng pamasahe para dun sa child at saka sa elder. So, kung adult card type yung gamit nila, is hindi nila ma-enjoy yung mga discount na ino-offer ng card nila. Pag kumuha ka ng mga octopus na standard version or yung tinatawag natin na on-loan, pare-pareha siya na merong initial deposit na 50 Hong Kong dollars. So, take note nga pala guys, lahat ng sabihin kong dollars sa episode na ito, ang ibig sabihin po nun ay Hong Kong dollars. So, yung sa child po, kapag bibilhin mo siya, ang ilalabas mong pera is $100. Kasi yung 50, siya yung deposit niya, tapos yung another 50, yun yung initial stored value niya na pwede mo na siyang magamit. Ganun din naman po sa mga elder. 50 din yung deposit niya, tapos another 50 yung initial stored value niya. Yung sa adult naman, pag bibili ka noon, ang ilalabas mong pera ay $200 kasi again, 50 yung deposit niya and 150 naman yung kanyang initial stored value. Meron ding tinatawag na personalized octopus card. So, ganun din yun, 50 din yung deposit niya, pero initial stored value niya is 130, pero ang ibibigay mo pa din na bayad sa kanya is 200 Hong Kong dollar kasi yung $20 ay gagamitin bilang handling fee. Dahil yung personalized na octopus ay magkakaroon ka doon ng picture, yung pangalan mo, and yung birth date mo, nandoon nakalagay siya. Tapos po, yung pamasahe nun is automatic siya. Kung ano yung edad nung may-ari nung octopus card na yun, yun yung rate ng fare na mababawas dun sa card. So, saan makukuha itong standard or on-loan version ng octopus?
Lahat po ng MTR customer service station maliban sa racecourse station ay makakabili po kayo ng octopus. So actually, pagbaba nyo ng Hong Kong International Airport sa kanilang arrival area, ay meron po doong booth ang MTR, and I suggest, kung hindi naman kayo nagmamadali, ay doon pa lang bumili na kayo ng octopus card dahil hindi naman masyadong mahaba yung pila. Para paglabas nyo sa airport, whether gusto nyo mag-taxi or kayo ay sasakay ng bus or train, magagamit nyo na agad yung inyong octopus. So, maliban po doon sa mga MTR Customer Service Center, meron din ito sa Light Rail and Sun Ferry Customer Service Center sa pier. At para naman dun sa mga galing sa Macau, meron din to sa City Bus Ticketing Office sa bus terminal ng Hong Kong Port of Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Pero ang mabibili nyo doon ay yung standard na on-loan octopus lang. Wala doon yung personalized. Pero pag doon kayo bumili sa City Bus Ticketing Office, ang initial stored value ng para sa child na ticket is $70 instead of $50. At para naman sa adult at elder ay parehas na $150 Hong Kong dollars. So, ang tanong, refundable ba yung balanse kung sakaling meron? So, kagaya nga nung pangalan niya, no, yung standard na on-loan na octopus, ang ibig sabihin nito is on-loan or pinapahiram lang sa'yo yung card. Kaya, kapag aalis ka na sa Hong Kong at gusto mong ma-refund pa yung balance ng card mo, pwede mo siyang isurrender ulit dun sa mga MTR Customer Service Center, pero mababawasan lang siya ng $11 na refund fee. So, for example, meron ka pang $200 na natira doon sa card mo, babawasan lang siya ng $11 para doon sa refund fee, then yung remaining balance nun ay makukuha mo siyang lahat. So, pupunta naman tayo doon sa pangalawang klase ng octopus, which is yung tourist or sold version. Ano naman itong tourist or sold version ng octopus? Ang card type nito ay adult. So, wala siyang discount for child or elder. Ang presyo niya ay $39 na wala pa siyang initial stored value and no deposit na required. Itong klase na to, kasi nga sold version siya, pwede mo na siyang i-keep as your souvenir. So, ang mangyayari, kung sakaling meron kang remaining value, pwede pa rin naman siyang ma-refund, pero yung octopus, made-deactivate kasi siya kapag nag-zero yung balance niya. So, kung lalabas ka na ng Hong Kong, tapos ni-refund mo na lahat ng balance, made-deactivate na yung tourist card na yon. So, talagang souvenir mo na lang talaga siya. Saan naman makukuha itong tourist or sold version ng octopus card? So, mabibili niyo po yan sa mga 7-Eleven and Circle K stores. Pag doon niyo siya bibilhin, nagkakahalaga siya ng $39 Hong Kong dollar as of this moment at wala pa siyang initial stored value. Pero kung bibili kayo sa MTR ticket and octopus selling machine, $39 din yan, pero may initial stored value na siya na $111. So, ang total selling price niya pag doon is $150. Meron din ito sa airport station, sa Hong Kong West Kowloon Station, at kung gusto nyo online, makikita nyo siya sa C-Trip. Meron din to sa Klook. Ito yung version ng octopus card na madalas natin makikita sa Klook kapag maghahanap kayo ng octopus. Pero kung hindi rin naman tourist version yung gusto nyong mabili, kasi hindi nyo naman gusto magtago ng souvenir or nangihinayang kayo dun sa refundable na halaga nung i-deposit nyo, I suggest na doon na lang kayo bumili ng octopus card pagdating nyo mismo sa Hong Kong. Hindi naman kailangan na pagdating nyo agad doon is pipick upin nyo na lang yung card. Kasi meron na din namang MTR customer service station mismo sa airport. Ayan. So, next question natin is, saan naman pwedeng mag-reload?
So, si Octopus ay nakipag-partner siya sa napakaraming mga establishments, no? Actually, makakapag-load ka sa mga convenience store like the 7-Eleven, Circle K, sa Fairwood. Actually, pati nga yung mga restaurants, si Starbucks nga meron si Cafe de Coral, si Maxim's. Pwede rin mag-load sa Welcome Supermarket, sa Watson, sa 759 store. At pwede rin syempre sa mga MTR, light rail, or selected add value machines or airport express line. Kung meron kang app sa iyong phone, pwede rin doon mag-top up. So, ang maximum load na pwedeng ilagay sa kanya ay 3,000 Hong Kong dollars. Ang reload value naman niya, kung sa child at sa adult, ang pinakamababa ay multiples ng $50. Pero kung elder type of ticket, PWD or student, multiples of $10 is pwede nang magpa-reload. So, siguro baka itatanong nyo kung pwede bang magamit ng tourist na elder, yung elder na Octopus card. So, ang sagot is pwede. Actually, yun yung isa sa kagandahan sa Hong Kong kasi yung some of their benefits na para sa kanilang mga senior or elder is pwede rin magamit ng mga tourist. Pero take note lang na ang age sa kanila is 65. Not unlike dito sa Philippines na pag sinabi mo kasing 60, pagtungtong ng 60 senior na, so discounted na lahat. Dito, ang napansin ko sa kanila, especially for this Octopus card, no, yung elder na ticket, pwede lang siya kung age 65 or above. Pero, masasabi ko na maganda rin yun kasi talagang malaki yung difference ng pamasahe sa mga train and sa buses kapag elder type ng ticket yung bibilhin. And also, sinasuggest ko din talaga na bumili ng Octopus card para sa inyong transportation sa Hong Kong para hindi nyo na kailangan laging hahanapin yung bilihan o yung counter at maglalabas kayo ng cash, pipila pa kayo doon kung sasakay kayo sa train. Maganda kasi kung meron kayong Octopus card dahil of course kung nakita nyo na agad yung gate is itatap nyo lang siya doon. Tapos, ang kagandahan pa nun is mas mababa din talaga yung mga fares na nag-register dun sa card compared sa pagbibili ka ng single journey na ticket. So, next question natin, meron bang expiration itong Octopus card? So, baka yung iba sa inyo, kumuha kayo ng standard or on loan na Octopus. Tapos, hindi nyo na siya napa-refund or hindi nyo na naibalik, hindi nyo na na-surrender siguro dahil kulang kayo ng oras ng pagdating nyo sa airport o kaya naman ay may plano pa kayong bumalik sa Hong Kong kaya hindi nyo na siya naibalik. So, ang sagot ay meron lang po siyang 3 years na inactivity. So, kapag 3 years na at wala siyang transaction ay made-deactivate siya. Pero, pwede naman kayong magbayad ng $15 na activation fee. So, yun yung $15 as of ngayon yan for the first 3 years niya. So, ibig sabihin, kung bumalik ka on the 4th year, ang understanding ko is $30 na yung mababawas doon sa card mo. Kasi, $15 every year thereafter. For first 3 years muna, 15. Tapos, every year thereafter is $15 na yung mababawas. So, kung may balanse pa yung card mo, hanggang sa maubos na lang yung laman nun. Ang problem is, kapag naubos na yung laman nun, canceled na siya at hindi mo na siya mapapa-reactivate. So, meron tayong additional information lang. Para doon sa mga madalas na bumibiyahe between Shenzhen, Macau, and Hong Kong, yung Octopus ay pwede rin siyang magamit sa mga lugar na ito. So, convenient siya para dun sa mga travelers between Macau, Shenzhen, and Hong Kong. And ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano yung mga tips sa tamang paraan ng paggamit ng inyong Octopus card. No? Paano nga ba siya dapat na iniingatan? So, ang una nating tip ay gumamit kayo ng tamang Octopus. Ibig sabihin, kung para sa child, bilhan talaga siya ng child na Octopus. Kung para sa adult, yung adult talaga. And yung sa elder is para talaga sa elder. So,
huwag kayong bibili nung child na ticket tapos ipapagamit nyo sa adult kasi may mga paraan sila kung paano yan malalaman. Ganon din naman yung sa elder, kung hindi pa talaga kayo age 65, huwag na kayong bumili ng elder na ticket, yung adult na ticket na lang. Then, kailangan din, bibili kayo isa per tao. So, actually before, ako din pumunta sa Hong Kong, tinatanong ko din yan, sabi ko, pwede bang share na lang kami dun sa isang card? Kasi para hindi na masyadong madami yung kailangang bilhin. So, yun pala, hindi pala din talaga siya pwede. Actually, pwede naman siya i-transfer, halimbawa kung gagamitin mo lang siya sa mga convenience store. So, kung wala may anak ka, tapos paggamit mo yung card mo, pwede naman siyang ganon. Kaya lang magkaka-problem yan pagdating sa transportation, especially sa trains, kasi sa train ay nire-record niya yung port of entry tapos pati yung port of exit. And yung pamasahe, I believe, nakabase siya doon sa kung saan yung port of exit na nag-register doon sa card. So, ito ma-share ko lang yung kwento. Nung galing kami sa Disneyland, para doon sa mga nakatina sa Hong Kong, aware naman siguro kayo na may sariling MTR station yung Disneyland. So, pagkatapos ng fireworks, nung gabi na, syempre sabay-sabay na yung dagsa ng mga tao pa uwi, papunta doon sa train station. And sobra talagang siksikan nung time na yon. At talagang nag-uunahan yung mga tao na makasakay ng train. So, puro tap siya ng octopus, madaming nakapila, sunod-sunod, mabilis yung daloy ng mga tao. So, yun, nakalagpas naman kami dun sa pinaka-gate nung train, tas nakasakay na kami. Kaya lang, pagdating namin dun sa station, kung saan kami bababa, lahat ng mga kasama ko, nakalabas na, nakalusot na. Kaya lang, nung tinap ko yung card ko, nag-error siya. So, kahit nung inulit ko, nag-error pa rin siya. So, inisip ko kung wala na bang laman yung octopus card. Pero actually, alam ko, marami pa talagang laman yun. Tapos, ang nakalagay doon is, parang kailangan mong pumunta doon sa customer service, ganyan. So, yun, pumunta pa ako doon sa customer service. Tapos, sinabi ko lang naman sa kanya na nag-error yung card. At sinabi ko kung saan ako nanggaling. Sabi ko, sa Disneyland ako nanggaling. Tapos, may ginawa lang siya doon sa system. Binili na sa akin yung card ko. Then, yun, nakalabas na ako. So, yun, importante yung point of entry and exit doon sa inyong octopus card. Then, siya nga pala, yung iba siguro baka iniisip nila, bakit di ka na lang lumusot? Total naman, bayad na, ganyan. So, wag nyo po kung gagawin yun, na lilusot kayo doon sa gate nung train. Kasi, maraming mga CCTV po doon at saka hindi talaga yun yung tamang gawin. Ang tamang gawin talaga is pumunta ka na lang doon sa mga customer service nila or hanap ka nung tao na taga doon, na empleyado doon na makakatulong sa'yo. Kasi madali lang naman yung gagawin. Talagang normal naman siya na nangyayari. So, wag kang lulusot kasi offense yun para sa kanila. And next natin na tip ay i-keep nyo yung inyong octopus card sa mga bagay na maaring makagasgas sa kanya. So, halimbawa, is huwag nyo po siyang isasama dun sa mga may mga barya, may mga zipper, may mga studs, basta may mga matutulis na bagay. Kasi baka yung pinaka-magnetic or microchip niya is ma-damage, mag-error din yung inyong card. Also, yung inyong octopus card, huwag nyo po siyang ilalagay dun sa likod ng inyong mga bulsa. Kasi, baka maupuan nyo, diba, mag-crack siya, at baka masira din yung microchip na nandun sa card kapag naupuan mo siya. So, huwag nyo siyang i-bend, huwag nyo siyang pusulatan, huwag nyo siyang lagyan ng sticker, or any accessory, or butasan, ganyan. Tapos, lagay nyo, sukbit nyo sa leeg nyo. Kasi, maaari ding ma-damage yung pinakang card niya. And, kapag dadaan kayo dun sa mga gate, hawakan nyo mabuti yung inyong octopus card. Itap nyo siya doon sa reader. Tapos, hintayin nyo yung sound na marinig nyo para magsabi na transaction completed na. So,
lalabas din naman yung remaining value dun sa screen para malaman nyo kung na-read yung octopus card nyo. So, wag nyo siya masyadong mabilis na parang sobrang bilis na tinap lang na ganun kasi pwede siya mag-result sa incomplete transaction tapos mag-e-error din yun. And next is, wag nyo pong ilalagay yung octopus card nakasama yung iba pang mga contactless na card kagaya halimbawa ng mga credit card or debit card or yung mga cards na may kagaya ng function ng octopus kasi yung mga magnetic masisira din siya. So doon yun yung mga paraan para maingatan natin yung ating octopus card. Ayan, sana nasagot ko yung common questions nyo tungkol sa octopus card. Ilalagay ko rin yung link ng website nila sa description ng video na ito for your reference. Kung meron pa kayong tanong na hindi ko na-discuss dito, pakilagay na lang sa comment section at sisikapin ko itong sagutin. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ito na ang tamang panahon para mag-subscribe ka dahil marami pa akong informative videos na i-upload through this channel. Also, paki-like naman at paki-share ang channel na ito sa mga friends and relatives mong may planong pumunta sa Hong Kong. Kung pupunta ka sa Hong Kong at hindi ka pa nakakapag-book ng iyong flight, accommodation, or attraction tickets, maaari mong i-click ang link na nasa description ng video na ito para makapag-explore ka ng options kung saan ka maaaring mag-purchase ng tickets. At bago ko tapusin ang episode na ito ay nais kong pasalamatan si Tita E-Clay para sa ipinadala niya sa aking set of beautiful earrings. Look! Diba? It's so fashionable. This is personally crafted and handmade by Tita E-Clay. Let us continue to support local small entrepreneurs, so please visit her Facebook page, Tita E-Clay. Again, it's me, Joanna Fame, your informative travel guide. And please don't forget to subscribe. See you on the next episode. Bye!